Mami! 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 Ano ba yun, JJ? Kumakasigaw ka na naman dyan. Ano bang meron? Kasi excited ako ngayon, Mami. Bakit ka naman excited, JJ? Kasi sumali po ako ng club. Oh, nice! Anong club yung sinalihan mo, JJ? Maganda daw doon sa club na sinalihan ko, Mami, kasi madalas daw kaming magsiswimming. Oh, nice! Ito, Mami, pakita ko sa iyo yung club namin. Ito, Mami, dito ako sumali sa Pirate Club. Arr! What the? Kaya pala madalas ang swimming. Ito na nga ang toy na review natin for today. This is the full set ng One Piece Chibi figure. Now, before we start, special shout out muna kay Biggs Vlog for sending this full set ng One Piece for us to review here on our channel. Once again, Biggs Vlog, thank you so much. And as you can see here nga, ganitong klaseng supot lang ang pagkakapackage sa kanya. Since these are knockoff version lang na original ng mga chibi set ng One Piece. So right now, yan, supot na natin yan. And as you can see here, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces na One Piece character. So i-check na natin yan isa-isa. So as we start pala, no, confession lang, hindi talaga ako familiar pagdating sa mga characters ng One Piece. Yung iba pang characters dito, please guys, help me out. Comment nyo na lang sa baba kung ano yung name ng mga characters na nakikita nyo sa screen. Number 1, first we have here, of course, this one is Luffy. Dating sa akin, para siyang si Gaara ng Naruto. Ito yung lagay niya sa likod, di ba? Tapos parang pa sila ng coat. Anyway, ayan ang pinaka-itsura dito ni Luffy. May butas din siya doon. Laki ng manok niya sa likod. And then again, maganda rin yung hair niya dito. And yan, oh, wala nang paint doon sa pants niya. And even yung sleepers niya, wala nang paint. Pero yung sa face niya, yan ang pinaka-details niya. And meron siya ditong kasamang stand na transparent na black na may dalawang peg na obviously dyan natin ilalagay yan. And ito palang butas niya sa likod. May kasama din pala kasi siyang parang stand dito. Ayan o. So, dyan natin siya ilalagay. Yan. Na makakatulong yan dito sa pag-stand niya. Sa transparent black niya na stand. Yan. Okay. So, yan. Ganyan ang magiging itsura niya. So, ito na si Luffy. Number 2. Please comment down if you know the name of this character. Yan ang pinaka-details niya. Ang sarap ng hair niya. Parang siya yung mga egg ng snail. Diba? Ganyan itsura nun eh. Pero ito pa yung ibang details niya sa likod. May butas ulit dyan para doon sa kanyang stand. And may pasobra dito. Akala ko sobra lang na plastic pero looks like lagayan nyo nung pinaka-sword niya sa loob. Okay, ito pa yung pinaka-details niya. Yan. Again, yung may coat niya, hindi na gaanong nag-effort ng paint kasi even yung gloves niya full brown na. So, ang gagawin natin ulit, meron siyang included na stand dito na dyan natin siya itutusok sa likod niya. Yan, dyan natin ilalagay. And then, tusok naman natin yan dito sa kanyang pinaka-stand sa likod. Medyo challenging lang yung pinaka-stand niya. Bagay yung sarili nilang stand, may kanya-kanya sila. Yan. So, ito na ang ating pang number 2. Then, pang number 3, yan. Robin yata to, no? So, comment down below, guys, yung name ng character. Oh, sayang, natabingin na yung sword niya. And then, ganda ulit ng hair sa likod. Yan ang pinaka-itsura niya. Hindi na ulit gaanong nag-effort ng paint, especially pagdating dito sa waist area, yung parang pocket niya pa dito sa side. Yan. At least sa face niya, maganda pa rin naman. Sa figure, medyo minadali na yung paint sa kanya. So natin ulit ilalagay itong pinaka-stand niya. Mahirap kasi yung tutusok mo yung paa niya, hindi sumasakto doon sa pinaka-peg niya. So medyo mahirap siyang ilagay sa pinaka-stand niya. Although pwede naman kahit di mo na siya ipeg mismo yung paa niya doon. So, ito ang ating number 3. Next, ito ang ating pang number 4. I think this one is Zoro na, no? Kasi yan yung green niya na hair. Yan ang pinaka-details niya. Again, hindi na sila nag-paint doon sa pinaka-loob pa ng body niya. Supposed to be, nagmumukha siyang nakahubad. Pero, may damit pa siya dapat doon yun. Hindi lang nilagyan ng paint eh. Ewan ko kung bakit di nila nilagyan ng paint. Mukha tuloy siyang nakahubad doon sa upper body niya, no? Pero, yan ang pinaka-details pa dyan ni Zoro. Yan, may butas ulit doon. Doon natin ilalagay yung pinaka-stand niya dito. And then, ito pala mga stand nila, may mga numbers din naman. Ayan, tulad nitong kay Zoro, I think number 4. Ayan, number 4 yung sa kanya. So, meron dyan nakalagay na number din. Pero syempre, hindi ko na makita yun isa-isa kasi nga naka-plastic sila. So, hindi natin masusunod-sunod yung number. And then, peg natin dyan yung pinaka-stand niya. Also, yung mga pegs sa paa niya. And then, fits perfectly para kay Zoro. Ayan.
So ito ang ating pang number 4. And then ito ang ating pang number 5. I think this one is Sanji naman, ano. Ito ang pinaka-details niya. O at least dito nag-dollar pa rin sila doon sa damit niya. Ano to? Bihon? Hindi naman siya Yossi eh. No? Pero nakabaluktot kasi sa atin. Kasi nga, naipit lang siya doon sa plastic niya. Yan. Pag dinerecho naman yan. Ayos naman. Ang ganda nung texture nung coat niya dito. Maayos naman. Okay. Yun nga lang, yung paint ulit doon sa pinaka-sapatos. Di na sila nag-effort. Doon natin ilalagay itong pinaka-stand natin. Ipepeg lang natin yan dyan sa likod niya. Yan. One peg. Ito yung kanyang transparent ulit na stand. Itutusok lang natin yan dyan. And then, yung mga paa niya, isasakto mo na lang yung mga pegs doon. And then, dito sa kabila. Yan. Actually, maluwag. Hindi sumasak. Okay na na ito na lang yung pinaka-stand niya sa likod. Hindi naman na siya nalalaglag. So, ito ang ating pang number 5. Next, we have here yung pang number 6 natin. Nabaluktot ulit yung kanya sword. Or baluktot talaga. Pirate sword siya. No? Medyo hindi lang maganda yung pagkaka-paint dito sa sombrero niya. Then, yan ang pinaka-details pa niya. Okay. Maliit lang naman itong ating character na to dito. And meron siya ulit butas sa ulo niya na. Kasi nga maliit lang siya. Ano natin ngayon niya itutusok. And pag natusok natin yan dyan, lalagay natin siya dito sa pinaka-stand niya. Okay. So, ito na ang ating pang number 6. Next, ito na yung ating pang number 7. Parang ngayon ko lang nakita tong character na to sa One Piece. Anyway, yan yung pinaka-details niya. Red na red yung eyes niya. At least dito, nag-effort sila na kulayan pa yung boots. Ang ganda rin sa likod, Ang ganda. And then, full red lang itong kanyang sombrero. Then, yung butas ulit sa likod, sa may bag naman niya, doon natin ilalagay itong pinaka-stand niya. Peg lang natin yan dyan. Actually, mahirap na isakto itong mga pegs nila sa paa. Ito yung ating pang number 7. Next, we have here yung pang number 8 natin. Halata mo agad na hindi na nag-paint dito sa may knees area niya. Dapat meron pa yan. And I know itong character na to, madalas nga naka-swimming trunks lang siya. Kaubad lang siya ng ganyan. Pero may paint pa rin dapat yan dyan sa may knee pads niya. Ang ganda nung itsura dito ng character natin. Ang lalaki nung shoulder cannons niya. Hindi naman na-articulate yung shoulder cannon niya. Nagagalaw lang dahil rubberish siya. Itsura niyan, and then yung pinaka-stand niya dito sa likod, and then dito natin ipipeg sa likod. Yan, pag ganyan. Yung mga paa niya, maisasakto naman yan. Yan, sumakto nga yung sa paa niya. Okay? So, ito na yung ating pang number 8. And lastly, yung ating pang number 9. Parang ngayon ko lang din nakita itong character na to. Let me know guys sa comments down below yung mga name ng mga character na pinapakita natin. And again, dun sa boots, hindi na sila nag-effort ng paint. Isang buo na lang sa legs papunta dun sa pinaka-boots niya. Pero ang ganda ng details. Ang ganda ng details ng character natin dito. Ang ganda rin ng paint dun sa pirate hat niya. Yan. Ito ba yung clown? Nagbago lang yata siya na itsura, no? Parang yung outfit nilang lahat dito, parang yung pirate, naging pirate. May 100 tons pa dyan. Naalala ko kasi yung book niya sa likod. Yan. Okay, and then yung pinaka-stand niya, this one, actually maliit to Saan to ilalagay? Doon sa pinaka-loob niya, sa likod niya mismo. Naka-cover yung damit niya doon. Doon natin siya ilalagay. Pepeg natin doon. Tutusok natin yan ulit dito sa pinaka-stand natin. Okay, so yan. Okay naman na siya sa kanyang stand. So ito ang ating pang number 9. And then ang pinaka-height natin dito nung bawat character natin. Check natin. Wala pang 3 inches. Pero yung iba nandun na kasi matataas yung mga accessories nila or yung mga hat nila. So umabot din naman ng 3 inches yung iba. So mga ganun nagra-range. 2.5 to 3 inches yung height. There you have it now guys. Ito na ang ating whole set ng One Piece Chibi figures. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, okay naman yung details ng bawat characters dito. Maganda naman. May mga iba na nag-stand out din. Actually, for me, this one yung pinaka-favorite ko sa lahat. Although, ang downside lang is that there are some na parang tinamad na sila i-paint. Especially pagdating sa legs na parang instead of lagyan pa nila ng konting details ng paint, pinabayaan na nila. So, may mga kulang lang ng mga paint. I think kung na-execute nila na maayos yung paint up ng bawat isa dito, mas aangat yung details nung pinaka-figures natin. Overall, for me, maganda naman tingnan yung buong set natin dito. Kayo ba? May balak ba kayong bilhin yung buong set or kukuha lang kayo ng isa lang na favorite character ninyo? Sino din ba ang pinaka-favorite nyo sa buong set na to? Please let me know sa comment down below.